Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at kagaya nga po ng nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa ating segment na ito ay tungkol po sa civil service eligibility. Marami po ang matagal nang nagtatanong po sa atin ng civil service eligibility. Sa madaling salita, ang eligibility po na pinag-uusapan natin ay eligibility na maging empleyado ng kahit anong sangay ng gobyerno. Ang sinasabing mga proseso ay depende po kung ano po ang pipiliin po ninyo, either through examination ng professional or sub-pro, or ito na nga pong tinatanong po ninyo para sa mga barangay officials in accordance with the rules on the local government code. Maraming modes on how to become a civil servant. Nandyan, syempre, yung term of office and number of years in service. Pero bago tayo magtuon dyan, ang basic qualifications para ikaw ay payagang mag-take ng exam para maging civil servant, ang qualifications po are as follow. First, you have to be a Filipino citizen, 18 years old on the date of the filing of application, and of course, you have to be of good moral character and has not been convicted of any crime involving moral turpitude, and you don't have a criminal record and no dismissal from military or government services 3 months before the exam date. Ayan. Maraming salamat SK May at saka Kagawad Marie. Medyo dadandahan-dahanin ko lang ang explanation kasi may mga bago ng modes para makapasok o maging eligible ka sa civil service. Yes. Ano muna yung civil service? Ang civil service kasi, pag ikaw ay pumasa muna pumasa sa exam nila, whether professional or sub-pro na ipasa mo, ikaw ay magiging civil servant, meaning pwede ka na mag-apply to any government agency na gusto ninyo. Halimbawa, ako po, bibigay ko na yung ehemplo yung sarili ko. Kasi ako, before I was elected, I was a civil servant. Ako po ay pumasa ng professional exam matagal na hong panahon. At pinili kong magtrabaho una sa Department of Foreign Affairs, pangalawa sa Senado. So, yung apat na mode na sinasabi natin para makapasok ka sa gobyerno is number 1, mag-e-exam ka. Civil service exams. Professional exams, meaning graduate ka. Pwede ka mag-exam professional. Second, non-professional. Hindi ka nakagraduate ng koleyo or ikaw ay high school graduate. Number 2, number of years in service. Okay? Para sa mga barangay officials muna pinag-uusapan natin, number of years on service. Kahit di ka elected, naandyan yung secretary, treasurer, at saka ngayon BNS, Barangay Health Nutritionist. Teka muna. Barangay BHW Nutrition din po. Scholar. Yes. At BHW. Okay? Explain ko mamaya kung bakit sila. And of course, yung number of years din in service ng mga government employees na nagtatrabaho na sa gobyerno. For example, 10 years na sila nagtatrabaho, hindi nila maipasa yung sub-pro na examinations. Okay. So, 4 po yan. Ano ba ang mangyayari pag ikaw ay pumasa? Halimbawa, kagaya ko po na pumasa sa professional. Pagka mayroong opening sa gobyerno, pwede nyo hong pag-applyan. Pero hindi ibig sabihin ay matatanggap kayo. Kasi kung halimbawa mag-a-apply ka sa DFA, o halimbawa napili ko Senado o DSWD, meron din silang sarili nilang examination para sa mga applicants. Marami rin kayong maglalaban sa isang posisyon. Halimbawa kung DepEd, Health Worker 2, halimbawa, ang opening, o Health Worker 4, yung mga matataas, kunyari, officer. Marami kayong naglalaban dyan. Hindi automatic na kayo ay makakapasa sa exam na yun. Or makapasa man kayo, meron silang piniling, sa tingin nila, mas
karapat-dapat na kunin nila halimbawa sa DSWD. Ngayon, kung nakuha naman kayo, yan ang advantage nyo pagka kayo ay civil servant. Dahil hindi kayo basta-basta matatanggal. Hindi yan yung sa barangay na nainis lang sa itsura mo o kaya namuliti ka o kaya nag-high ka dun sa kalaban ng kapitan, nainis na sa'yo, pwede ka nang patanggal. Hindi. Dadaan sa proseso yan. Kagaya ng pag-apply mo na dumaan sa proseso at ikaw ay natanggap na at pagdating mo doon, meron kang 6 months dapat or 6 months to 1 year na ikaw ay tinitignan, merong tawag doon. Bago ka maging regular, dadaan ka sa proseso. Pati rin ang pagtanggal sa'yo. Kung matatanggal ka, kasi wala akong nakikitang matatanggal na civil servant except of course kung ikaw ay kinasuhan. And of course, nandiyan na naman yung kinasuhan natin with final judgment regarding moral turpitude. May ginawa ka talagang kahindik-hindik. Pero, ang kagandahan din pagka ikaw ay naging regular na, yung national government, bibigyan ka ng tinatawag nilang item. Yung item na yon number mo. Para kang professional license. Parang PRC yan. O kaya para kang nakapasa sa bar exams, may sarili kang number. Halimbawa, nakalagay doon Roberto Alcerano, tapos nakalagay doon civil service, passer, blah blah blah, ito yung number mo. Bibigyan ka ng item na magiging permanent ka sa government agency na pinagtatrabahuhan mo. Ano yun? Halimbawa, nung ako po'y nagtrabaho sa Senado at ako ay civil service passer, naging regular ako at naging permanent, officership na kagad, official na kagad ako ng gobyerno. And hindi ako pwedeng basta matanggal sapagkat meron akong item. Yung mga ginagawa ngayon ng mga tumanda na sa gobyerno at sila ay nag-retire na, usually yung mga item na yun, pinag-i-exam nila yung anak nila. At usually yung mga anak nila yung pinapalit. Natatawa ko parang kagawa din tsaka konsyal na pinapaltan din sila kasi sayang nga naman yung item. Yun, kasi ang hirap makapasok sa gobyerno. Ito tatandaan ninyo, alam mo, ayoko magsalita ng ganito, no? Pero kung wala kang kilala sa loob, may hirapan ka. Hindi lang lahat ng magaling. Abogado nga, hindi makapasok. Kasi ang pinaglalabanan nyo talaga is yung item na tinatawag. Yung inyong permanency, hindi yung vacancy. Yung item na ibibigay sa inyo, ibig sabihin, ikaw ay hindi ka na matatanggal not unless na may ginawa kang masama doon sa pwesto na iyan. Yan ang mga advantages ng isang civil servant. Ayan po. Maraming salamat po, Kags Butch. Kanina naman po nabanggit po natin, nakasama rin po ang term po para po sa ating mga barangay officials naman. Ano-ano naman po ito, Kags Butch? Okay. Ang, di ba, lagi kayo mga nagtatanong sa atin, Kagawad Mani, SK Maino, kailangan daw, naka 6 years ako nakagawad o naka 2 terms ako. Under the law, ang barangay officials, elected officials, pwede na mag-apply after, ang nakalagay sa bata, after a term. One Ibig sabihin ng 8 term, 1 term. Pag sinabing, magiging technical na ako, pag sinabing ano ba ang termino ng isang elected official, ayun yung number of years sa isang termino. So, isang termino ka lang. Ngayon, ang issue ngayon 2 years lang daw sila. Okay? Dahil nga, yun nga, nangyari nga, kinancel ng Kongreso ang pinospone yung election and then binalik ng Supreme Court dahil nga mali daw ginawa ng Kongreso, nabawasan kayo ng 1 taon. So, pagbawas ng 1 taon, 2 na lang. So, nakumpleto nyo ba yung termino ninyo? Yes po. Considered po na 1 term. 1 term. Ngayon, sasabihin, paano yan? 2 years lang? No. Ang binibilang natin is not number of years, But a term. ang binibilang natin number of term. Term, hindi plural, singular, walang S, isa lang. 1 term lang. So, yung mga nagsasabing, paano na, 2 years lang, pwede kayong mag-apply. Pwede kayong mag-apply ng civil service. Okay? Whether professional or sub-pro. Yung sinasabi naman natin na number of years in service.
para yon sa mga appointive position. Pwede yung secretary, treasurer, BHW, at saka barangay nutrition scholar. Pag naka 5 years na kayo, continuous service, at wala kayong yung suspension, wala kayo yung mga kung ano-anong kaso, tsaka final conviction involving moral turpitude, blah blah blah, yung mga pinag-usapan po natin noon, pwede po kayong mag-apply na eligibility sa civil service. Yan po, pwede po kayong mag-exam or dire-diretso na yan. Hindi na pala exam, dire-diretso na pala yan. Now, meron pa na, kasi ang dami ko kasing nakasama sa gobyerno na hindi na lang mapasa-pasa kasi yung iba matatanda na, nahihirapan talaga, sa totoo lang. Dadaan ka sa karayom dahil ang haba ng exam na yan. Hindi ko alam kung bakit napakahirap ng exam na yan. Ang ginagawa mo lang naman minsan clerical ka lang naman sa isang opisina. Pero ganun talaga. Okay? Meron mga hindi nakapapasa or meron mga tao na hindi nagtitake dahil natatakot, umabot na ng 10 taon. Kasi meron ako kasama 20 years na Magre-retire na. Pero pag nag-retire ka, simply because you are not a civil servant, wala kang item, wala kang pag nag-retire ka, meron kang pension. Government pension. O kaya retirement pay, mga ganon-ganon. Kung ano man ang binibigay ng gobyerno sa mga may item, sa mga nakalista na government employee ka talaga, regular government employee. Wala, hindi sa regular government employee. So wala silang makuha, naka 25-30 years sila. So ang ginawa ng gobyerno natin, nagpasa sila ng batas na pag naka 10 years ka na, direktiba pala, hindi batas, sa Civil Service Commission. Pag naka 10 years ka na, at bumagsak ka halimbawa, marami kang binagsak, halimbawa ang grade mo ay 75 lang, ang passing ay 80. Pag naka 10 years ka na, plus 10 points ka. Ibibigay nila yung plus 10 na yun. So naka 75 ka, 85, boom! Kino-consider nilang pumasa ka na. Kasi nga naka 10 years ka na. Yung 10 years na yun mahalaga. Ibig sabihin ng gobyerno ay pinapahalagahan nila ang serbisyo mo sa taong bayan. Kaya tama nga naman, mabuti naman at nakapagpasa sila ng ganong klaseng direktiba. So naging 4 modes into applying for a civil service eligibility. Eligibility lang ha. Ibig sabihin mag-a-apply pa kayo doon sa government agency. Eligible lang kayong mag-apply, hindi basta-basta. May digress lang ako. Sa Senado kasi 2 klase yan. Sa Senado nagtrabaho ko kay Senator Blas Ople. I was considered a confidential staff. Confidential staff meaning hindi mo kailangan maging civil servant. Confidential staff ay act under the confidence and trust of the senator. So yun lang ang kasunduan namin. Pag nawala siya, wala na ako. Unlike nung naging civil servant ako, na-appoint ako ni Senador Ople sa secretariat. Meaning, naandun na may item na ako. Naandun na ako sa loob ng civil service eligibles na nagtatrabaho sa gobyerno. Meron akong line item doon. So, mawala man si Senator Ople noon, o mawala man lahat ng senador, magpalit man ng Senate President, naandun kami. At babalik ulit yung mga bago ng mga senador, yun naman ang pagsisilbihan namin. Wala hong pinagkaiba yan. Pasensya na at napapahaba ako ng salita. Walang pinagkaiba yan sa pinaglalaban nating Magna Carta for Barangays Act. Kasi yung Magna Carta for Barangays Act, hindi lang sweldo o kung ano man benepisyong pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin, magkakaroon din kayo ng item. Na kung kayo ay nagtatrabaho sa barangay, kung pumasa itong Magna Carta for Barangays Act, ikaw ay tres, ikaw ay XO, ikaw ay tanod, kahit magpalit na ng kapitan at may pumasok na bagong kapitan, naandun pa rin kayo. Para kayong secretariat. Meron kayong line, meron kayong item. Hindi na kayo mawawala dyan. Not unless, of course, nakasuhan kayo. Yun nga yung mga pinag-usapan kanina. Yun ang pinaglalaban natin na makonsider kayong regular government employees kapareho ng civil service eligible. Maraming salamat po. Alam mo, Kags Butch, madagdag ko lang. Napakaganda po ng segment na ito, mga kabarangay. Kaya gusto natin ipaalam sa ating mga elected official, lalo na coming from barangays, na i-take tong opportunity na to, na we are also
being granted na maging civil servant. Mapa 1 term, 2 term, 3 term, 3-termer ka man. Kasi after being a kagawad, karamihan hindi naman well off. Karamihan hindi rin naman yung iba hindi nakagraduate. Pero we are given a chance na pwede itong gamitin para makapagserbisyo ka pa through as government employee. At least, civil servant ka na. Considered ka na. Naalala ko, Kags, yung tanong mo kanina while we are on a break, kung nakuha ko ba? Naalala ko ngayon, yes, nakakuha po pala ako nito. Yung civil service eligibility. And doon po, mga kabarangay, talagang ako mismo yung nag-process nun. Mabilis yung proseso niya as long as you have complied those requirements na mamaya babanggitin ni SK May. At sa mga SK officials, lalo na yan, Kags Butch, we are encouraging you na after your term, asikasuhin nyo. Dahil sayang po yung pagkakataon na tayo po ay being granted through local government ba ito, Kags, na inaalaw tayo na ano, 'di ba, kumuha ng civil service eligibility through SABRO. Maraming salamat po mga kagawad sa malinaw po ng mga explanation po. Pero kagaya nga po ng nabanggit po kanina ni Kags Marie, meron nga rin po tayong documentary requirements na ipinapasa po para maging isang civil servant. Unang-una po dyan ay ang accomplished form at 3 ID picture, passport size po, mahalaga po, tandaan po ninyo. At photocopy of any IDs, ano-ano po ba yung mga tinatanggap na mga ID? Tulad na lang po ng company ID, school ID, GSIS, UMID, SSS ID, kasama rin po ang passport, driver's license, PRC license, BIR or TIN, voters, postal, barangay certificate o birth certificate. And then, meron din po tayong certification requirement from the DILG, barangay municipal, city, and provincial. At panghuli po para po sa mga elected ay ang atin pong oath of office. Alam nyo, naaalala ko kasi, baliktad kasi yung nangyari sa akin, Kags Marie. Naging civil servant muna ako, pumasa muna. Kasi, ang unang pinasa kong exam sa gobyerno, batang-bata pa ako yan. Teenager pa lang, Kags, kasi 20 plus ka lang ngayon. Oo. Foreign Service Officership. Pumasa tayo doon, no? Pero pinag-take pa rin ako ng civil service. Nag-take pa rin ako ng civil service yon. So, I was already a civil servant, no? Pag civil servant ka, hindi ka pwedeng tumakbo. Yan ang number 1. Civil servant ka, pag eligible ka na, hindi ka pwedeng mamuliti ka. Kasi pag namuliti ka, tatanggalin ka sa gobyerno. Yan ang difference ng elected. Kaya lang ako nung give up ko kasi yung sa Senate ko, pinakamatagal kong trabaho yun. 14-15 years ako. Inabot ko yung mga magagaling, si Senator Tolentino, mga Laurel. Inabot ko talaga yung mga magagaling nung araw, mga debate, si Raul Roco, nakikinig kami sa Senate yun. I was a committee secretary. So, parang director ako, halimbawa kung sa ibang line agency, national, consider na director 1 ako noong time na yon. Up to 4 yun kaya lang, syempre, nung umalis na nga ako after 15 years, akalain mo pag alis ko ng after 15 years, parang ang sweldo ko lang noon, nasa mga 48, 50. 1990s yan, Mataas sa gobyerno. Sa totoo po, mataas. Tsaka, ang dami namin perks. Madami. Masaya sa gobyerno. Kaya nga dapat maging civil service eligible kayo. Akalain mo tumaas ng 50%. Hindi ko bigla. Ba't ako tumakbo na kagawad? Ibumagsak ako sa 21.5. Kaya sa 48 na ako. Dahil lang kasi gusto nating magsilbi. Pero okay naman kung sinabi kong hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko po ng pera. Siyempre, namumuhay din naman tayo. No? Pero yun ho yung major difference. Iba na ang sweldo ngayon ng national government. Matataas. Sometimes mas mataas pa sa private. Ang mga sweldo ngayon, especially sa legislative branch. I think sa Supreme Court din matataas kasi mga abogado yung mga naandyan. Pero line agencies like DSWD, Foreign Service, Department of National Defense, alam mo, very technical yan, matataas din ang mga sweldo na, especially now. Pati yung ginawa ni President Rodrigo Duterte, hindi naman tayo nangangampanya, no? Tinaasan niya yung mga sweldo ng mga polis. Pero iba exam nila, of course. Oo, police, national something.
Oo. So, yun nga yung mga SKs ngayon, o kaya kahit hindi kayo SK, mag-ano kayo, maging wide reader kayo. At lalong-lalo na medyo mag-tutor-tutor kayo sa math, kagaya ng ginawa ko para lang maipasa yan. Kasi ang haba ng math doon, ewan mo bakit may math. Hindi naman, anyway, naipasa din natin. Malaki ang magagawa ninyo sa gobyerno at meron kayong ladder na sinusundan. Unlike kung kagawad ka lang, kailangan tumakbo ka ng kapitan, tumakbo ka ng konsyal. Eleksyon yan, magpapaalam ka pa sa taong bayan. Pero ito, meron kayong ladder na sinusundan. Director 1, Director 2, Director 3, Director 4, ASEC, mamaya USEC ka na, yung ganun. So, napakaganda, especially kung walang palakasan, ha? Kung magiging professional lang lahat ng line agencies natin sa national government, lahat yan natusunod. And, pinakamaganda, pag diyan ka tumanda, yung pension mo, tsaka yung retirement pay mo, malaki. Kasi meron ako mga kasamahan dati sa Senado ngayon, ang gaganda na ng mga bahay. Totoong sweldo nila nakuha yun, at niloan nila yun. Habang nandun sila, niloan nila. Kasi maraming nagpapaloan sa government. Tutulungan ng national government ang mga empleyado nila na magkaroon ng sarili mga bahay. Kaya masarap ngayon magtrabaho sa gobyerno. So, wag na wag niyong iismulin ng civil service or yung mga civil servants na nagtatrabaho. Dahil maganda, bukod sa maganda ang trabaho nila, maganda rin ang kanilang mga pasweldo. Maraming salamat po, Kags Butch. Kags Marie, kayo po ba, meron pa po ba kayong panghuling paalala po sa ating mga kabarangay tungkol po sa civil service eligibility bago po tayo magtapos? Yes, actually yun lang. I would like to reiterate po sa ating mga barangay officials, lalong-lalo na. And actually, Kags, ngayon ko din nalaman na may BHW and BNS pala na allowed sila just for serving 5 years in service. So, kahit undergraduate sila, they are still given a chance. So kaya po mga kabarangay, i-avail natin to yung sa civil service. Talagang magko-comply ka lang naman ng requirements. Maraming salamat po, Kags Marie. At maraming salamat po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa ating second segment. At sana po marami po kayong napulot na aral tungkol po sa civil service eligibility. Pero sa ating susunod na segment naman po mga kabarangay, kagaya nga po ng nasabi natin kanina, meron po tayong makakasamang isang special someone sa ating next na segment. At ipapakilala po natin siya muli sa inyo. Dito lang po yan, sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay